Cold afternoon from Finland, mga ka-Gigi! Isang malamig na hapon sa inyong lahat from Finland, mga ka-Gigi. Ayan, for today's vlog, tayo ay pupunta ng Mall of Tripla. Samahan nyo ko kasi meron akong imi-meet na isang kaibigan doon, mga ka-Gigi. Tapos ang weather natin today, hulaan nyo kung ano, negative 20. Feels like negative 20 degrees Celsius, mga ka-Gigi. Grabe, sa pagbibihis pa lang, talagang yung oras mo maubos na kasi maraming patong ng damit ang kailangan para sa ganitong weather. So to, naka-gloves ako. Yung binili ko nung isang araw kasi madaling mawala yung mga gloves ko. Hindi ko alam kung saan ko na ilalagay. Ayun, mga ka-Gigi, bale, sobrang lamig talaga ngayon itong mga nakaraang araw. Kaya si Ziki, hindi rin namin siya dinadala sa daycare kasi natatakot si Keng baka magkasakit siya sa sobrang lamig. Kasi mga ka-Gigi, kahit na malamig dito, pinaglalaro pa rin nila yung mga bata sa labas. Pero naka-proper clothes sila syempre, pero kahit na ayaw ni Keng. Kaya yan, mga ka-Gigi, papunta na tayo ng train station. Yan, mga ka-Gigi, sasakyan natin ay fast train para mas mabilis. Yung lamig, mga ka-Gigi, pag ganito, nanonood talaga siya kahit anong isuot mong damit. Nanonood talaga siya sa kasukasuan sa loob kasi talaga, mga ka-Gigi, sobrang lamig talaga. Ang lamig talaga sa itong mga nakaraang araw, kaya nakakainis lumabas, nakakatamad lumabas kahit sa loob ng bahay, mga ka-Gigi, sobrang lamig pa rin. So ngayon magfa-fast train ako kasi para mas mabilis tayo makarating doon. Pero mamaya pa namin meet up namin, mga 5 o'clock pa ng hapon. So maaga pa kasi maaga pa naman dito. Papasyal muna tayo sa Mall of Tripla. Yan, mga ka-Gigi, doon tayo sa platform 1 kasi doon yung fast train. Ayan yung platform 1, mga ka-Gigi. So dito tayo, kanan. Yan. So pag weekends, mga ka-Gigi, iba ang schedule ng train, ng bus. So kung pag weekdays, malapit lang yung interval. Pag weekends, medyo malayo kasi walang mga pasok sa office or sa mga school yung tao. Yan, so nandito na tayo. Tignan natin kung ilang minutes na lang. Hala, ang tagal pa. 16:05 pa. So mga ka-Gigi, mag-slow train na lang tayo kasi ang tagal pa. Hindi ako nakapag-check sa phone ng schedule, kaya mag-slow train na lang tayo. Kasi masyadong matagal yung intay doon sa fast train. Yan. Dito na ako dumaan sa loob kasi ang lamig. So dito yung daan ng fast train, slow train, mga ka-Gigi, dito sa platform 6. Yan, dito na tayo bumaba. So yan, mga ka-Gigi, nandito na tayo. Hintay na tayo sa train. Parating na yung train natin, mga ka-Gigi. Train natin, sa atin yun. May-ari ka, owner yarn. Ayan na yung train. So, pasyal muna tayo sa Mall of Tripla kasi maaga-aga pa tayo. Ganda. Dito na tayo sa slow train. Tahimik dito, walang nagsasalita kaya nakakahiya pagka maingay. Babad ko muna yung gloves ko. Mamaya suot ko na lang ulit pag
So mga ka-Gigi, nandito na tayo sa Mall of Tripla. Sobrang daming tao. Tingnan nyo. So mga ka-Gigi, ngayon nandito ako sa Sinsay. Dito yung murang bilihin ng mga kung ano-ano. Damit. Yan. Mga pantalon. Iba't ibang klase, pati meron sila dito pang kids. May kailangan lang ako bilhin mga ka-Gigi kasi mura dito. Alam nyo naman, tipid-tipid tayo. So yan mga ka-Gigi, tinanggal ko muna yung bonnet ko kasi ang init. Nandito naman tayo ngayon sa H&M. So nagsukat lang ako sa Sinsay ng pantalon pero hindi ko masyado gusto, hindi ko masyado bet yun nandun. So tingin tayo dito sa H&M, baka merong maganda. Kasi mga ka-Gigi, yung mga pantalon ko medyo pasira na kaya bili na tayong bago. Mahilig ako sa cup mga ka-Gigi. Pag summer. Ganda ba? Para siyang ano yung tela niya. Lanchife, tawag namin ni Kay. Nandun na daw yung meet up ko sa taas mga ka-Gigi. Kaya let's go. Mamimit nyo na siya. Nandito raw yung meet ko sa may malapit sa Hesburger. Tignan natin mga ka-Gigi. Okay lang vlog kita? Wag. Ako. Ito si Jomar mga ka-Gigi. Hello, hello! Hello po. Oh, gift ko sa'yo. Ano ito? Ito isa kay Jarwin, ito sa'yo. Gift namin nung Christmas. Ngayon mo lang nakuha. Ah, salamat. So yan mga ka-Gigi, kasama ko na si Jomar, ang aming mabuting kaibigan dito sa Finland. So baka nagtataka kayo bakit kami nagkita kasi meron kaming appointment. Diba? Yes. Yan, so meron kaming appointment na kasi hindi ko pa sinasabi sa kanila kung ano gagawin natin eh. So first time ever ko magpapatattoo mga ka-Gigi. So si Jomar magpapatagdag rin siya ng tattoo. Tapos nakisabay lang ako, lilibre niya ako. Hindi, actually libre yun, no? May nagbigay sa atin ng parang gift card. No? Si Romel. Si Romel. Shout out. Shout out kay Romel. Thank you so much sa pagbigay mo sa akin ng free tattoo. Tapos ngayon papunta na kami dun sa kababayan natin na tattoo artist. Si Jarwin. Jarwin, diba? Sa turno. Uy, naglakad ako ni Jomar. Ang lamig. Jarwin sa turno. Tapos, mga ka-Gigi, alam nyo si Jomar, maganda ang kwentong buhay nito. Yeah, joke lang yun. Sobrang ganda ng kwento. So, iniwan ko pala si Keng tsaka si Ziki kasi si Keng injured nga. So, ayaw niya na masyado maglakad-lakad. Tsaka si Ziki baka magloko doon. Eh, syempre magpapatattoo ako. So, yung papatattoo ko mga ka-Gigi, hindi ko man nasasabihin, surprise. Tapos explain ko na lang sa inyo mamaya kapag nagawa na yung tattoo. So, medyo kinakabahan na. Brad. Ayan, tinatawagan na ni Jomar si Malapit na Jarwin. ako. Andiyan ka na? Kala ko dito. Malapit na. Ang lapit ng bahay niya, no? Kamusta ka naman, Jomar? Lang naman. Ito, medyo busy. Kaya, So mga ka-Gigi, si Jomar nag-work siya sa bagong tayong hotel dito na sobrang gandang hotel. 5-star hotel, no? yes, kauna-unahang 5-star hotel dito sa Finland. Oo, grabe. Sobrang ganda mga ka-Gigi. Ganda pero napakamahal. Napakamahal. Magkano per night? Magkano per night? Tinignan ko eh. Kali, umaabot ka ito na nasa 600 per night. 600 euros mga ka-Gigi. Grabe, sobrang mahal nun para mag-check-in ka ng one night lang, 'di ba? So nandito na kami. Papasok lang na Jomar yung code.
go. So mga ka-Gigi, nandito na kami. Sabi mo muna, hello mga ka-Gigi. Hello po mga ka-Gigi. Gigi, tama ba? Oo, Gigi. Galunggong. So mga ka-Gigi, nandito na kami kila Jarwin, yung tattoo artist, kababayan natin. Yan. So, habang naghihintay kami, i-interviewin muna natin si Jomar. So, Jomar, Yes. ilang taon ka nang, first time mo ba ito ibang bansa? No. Bali, pang Lakas ilang mo ko na to. boses mo. Siguro, pang-apat ko na to. 4 na taon? Apat na beses na nag-ibang bansa. Saan yung una? Yung una kasi nabigyan ako ng scholarship sa Malaysia nung graduate ako ng culinary sa Manila. Mm-hmm. Actually, 1 year lang siya. Nabigyan ng scholarship doon ang unang abroad ko at unang sakay ko sa aeroplano. Mm-hmm. And then after nun, nagtrabaho ko sa pagkabalik ko, gusto nila akong i-absorb mismo sa Malaysia. Pero ang nangyari, ayaw ko, gusto ko muna i-pursue yung career ko sa Pilipinas para mas matuto ako. Mm-hmm. Para sa mas maintindihan ko siyempre yung mga sinasabi ng mga kapwa ko kusinero. Kasi sa Malaysia, English. At yung iba, hindi rin maayos mag-English doon. Eh ako naman, may problema din sa English. At hindi talaga ako magaling mag-English noon. Pero kusinero ka na nun? Oh, actually, napunta ako sa fine dining. Pero yung property nila maganda eh. Siya to Berjaya Hill. Doon ako natuto ng mga modern na technique. At kauna-unahan kong parang duty sa hotel. Ay, Jomar, pero bago yun, ikwento mo muna sa kanila yung kasi hangang-hanga ko dito kay Jomar, mga ka-Gigi, sa pinagdaanan niya, lalo na nung pandemic. No? Yung pandemic. Actually guys, nung bago ako mag-umpisa ng kusina, nagpunta ako sa Manila. Actually, wala naman talagang akong kamag-anak doon. Lakas loob lang. Kapag sa palaran, wala akong matuluyan, kaya naging homeless ako ng 10 days. Hanggang naging caregiver ako, kasi yun naman talagang tinapos, caregiver at midwifery. And then nagkatrabaho ako, nag-ipon ako. Nung nakaipon ako ng 10,000 pan down payment sa school, nagkaroon naman ng problema ang kapatid ko sa Singapore, kaya yung pera ko ibinigay ko muna para doon sa pagpauwi ng kapatid ko, and then nag-ipon ulit ako. Yun. Hindi yung nagtitinda ka, di ba? Doon hanga sa'yo eh. Yung kinta ko ngayon, yung bago ka pumunta Manila. Pero nung pandemic naman, taga-saan ka pala sa atin? Ako pa yung taga Marinduque, taga Isla ko. Marinduque. Tapos, nung time na pandemic, no? Pandemic ba yun? Oo, pandemic. Bali, paalis na sana ako papunta dito sa Finland. Ang nangyari, naabutan ng pandemic, na-cancel yung pagpunta namin dito. Halos gumawa talaga yung mundo ko, gawa ng walang mapagkakitaan. No, pandemic, bawal lumabas, naubos ang ipon. Nawala lahat sa budget. Anong ginawa mo? Yun, ang ginawa ko, nag-isip ako ng parang para kumita. Nagtinda ako ng mga lumpiang sariwa, lumpiang ubod, mga palabok, empanada. Naglako ako sa daan. Galing. Naglalako ako, tindahan by tindahan, bahay by bahay. Pumupunta ako sa ibang bayan para kumita ng pera. Galing. Hindi na, actually, mura lang naman yung lumpia ko, kaya hindi din ganun kalakihan ang kita, pero at least kahit pa paano nakakasurvive. Yung hindi muna ako nag-inarte nun, kasi oo, yun ang totoong nangyayari sa buhay natin, no? Para survive ka, kailangan mo umisip ng diskarte para mabuhay ka at yung pamilya mo, 'di ba? Actually, talagang magkaroon ka man lamang ng kaunting pera kahit paano pang gasto sa buhay.
Kasi talagang kung aasa ka sa bigay ng gobyerno sa atin, Wala nga. wala nga. Nakakayak mong isipin pero Yun yung pinagdaanan mo, no? Hindi, yun talaga ang totoo. Pag di ka, wag mong iasang sarili mo sa ibang tao pati. Maging matatag, ganun lang. Yun ang natutunan ko ng pandemic. Nagtiis, naghintay. Yun. Yun. Dito na. Nakaipon-ipon kahit paano. At mga ka-G, milyonaryo na yun. Hindi, wala akong... Nakabili na yun ng lupa, Tapos, alam niyo ba mga ka-Gigi, pupunta na dito yung wife niya, si Reseline, ang wife ni Jomar, sa this month, no? This month, mga ka-Gigi, makukuha niya na yung asawa niya. So, susunod na yung anak nila, no? To follow. So, sila muna, magko-quality time muna sila ng asawa niya bago pumunta yung anak niya. Hindi naman. Hindi lang. Ayun, so napaka-inspire ng story ni Jomar kasi nakasama ko siya sa work. Doon sa pinagtrabahuhan namin, no? As an extra. Oo, extra siya sa amin. Nung time na yun, nandun kami nagtatrabaho sa, magkasama kami ni King, tapos kailangan namin ng extra. Tapos may nag-refer sa amin sa kanya. Tapos yun, simula nun, doon na kami naging magkaibigan, gano'n, no? Tapos yun, manginginom. Lagi kaming pupunta sa kanila, kainuman ko si Chef King. Oo. Mag-hi ka naman. Hello, ayan po si Jarvin, yung tattoo artist, kababayan natin. Nag-prepare po siyang sopos, May libreng merienda. Wow, pag magpapatattoo kayo dito, may joke lang. Salamat. Ano gusto nyo? Kape, juice? Wala ko, Brad. Okay sa akin sopas, Brad. Pinto ko. Walang panulak? Sige Itulak ko na lang sa isin. Dapat may komisyon ako dito, ha? Cameraman. Tayo ka naman, tamad na cameraman ko. Di ako kita. Ano ba? Ganyan o yan. Kita noong mo, Aisel. Siyempre. Lapan na. Pag naman kayong tuloy pa rin yun. Paano ko naman makikita na nakatutok? Paano nakatutok? Kasi mamay mo, nakakuha ko lang, Ito. pipindutin ko lang. Oo, yung screen. Yan, pinutin mo. Ba, ang galing nga. Magkano ito? Mura lang yan. Bili mo. Gusto mo yan? Bili mo sa akin. So, Installment? 5 euro per month? Barat, no? lugi. Mas mababa ka ba sa Berko? Baba. Magagalaw tayo. Pinuri ang pag-arte ni Julia Barreto sa inabangang series na Secret Ingredient. Inihagin man ang aktres ang memorable o memorable moments sa set kasama ang South Korean star na si Sang Won Lee. Nagpapakol ang Cerezo. Okay na. O na? Mamaya ulit. Yeah. Pindutin mo yung gitna. Ito. Alam niya malaki sa tunog yun.
Oh, babay ka na. Bye-bye. Uwi na po siya. Kasi magpapatattoo siya mga ka-Gigi. Ang tagal pa na aabutin. 3 hours kaya mauna na ako. Cellphone mo, baka makalimutan mo. Baka anday pang card. Sa'yo din to. Akin yan. Oh. Bye-bye, Jomar. So yun mga ka-Gigi, nauna na ako kay Jomar kasi si Jomar, nauna ako kasi nakita nyo naman maliit lang yung pinatattoo ko. Tapos si Jomar maiwan siya kasi magpapadagdag siya dito ng tattoo sa braso. So sabi ni Jarwin, aabutin yun na 3 hours. So hindi ko na siya mahihintay. Talagang sinamahan niya lang din ako magpatattoo. Ayun mga ka-Gigi. So yung first time ever na tattoo ko to mga ka-Gigi. Masakit siya. Masakit, di ko ma-explain yung feeling. Pero, mataas kasi yung tolerance ko sa pain. Pero, masakit pa rin siya. Medyo nasaktan ako. Pero okay lang kasi sobrang sandali lang nga dahil nga pangalan lang yun sa akin. So, yun mga ka-Gigi, explain ko sa inyo kung bakit yun ang pinatattoo ko. So, bakit nga ba yun ang pinatattoo ko? Cecilia, mga ka-Gigi. Sino nga ba si Cecilia? Bakit Cecilia yung pinatattoo ko? Si Cecilia po ay ang aking lola. Yan. Ang tawag ko po sa aking lola, ang tawag ko sa lola ko ay nanay, mga ka-Gigi. Nanay tawag ko sa kanya. So, nanay tawag ko kay Nanay Selly or kung Nanay Selly kung tawagin. Yung 2023 mga ka-Gigi, hindi naging maganda yung 2023 sa akin dahil nung April 2023 ay kinuha na po ni Lord ang aking nanay. So, nawala na po siya sa amin. Ang masakit pa doon mga ka-Gigi, hindi ako nakauwi nung nawala siya. Kasi nung time na yon, nag-aayos pa ako ng visa. Kaya hindi ako nakauwi. Masakit sa akin yun kasi pinakamamahal ko yun. Mahal na mahal ko ang lola ko mga ka-Gigi. Sobra-sobra. So, yun na nga mga ka-Gigi, ang sakit sa akin kasi hindi ko man lang siya nakita sa huling pagkakataon. Sobra-sobra akong nasaktan nung time na yon dahil nga hindi ko man lang siya nakita, hindi ko man lang siya nayakap sa huling pagkakataon. At mga ka-Gigi, hindi ko natupad yung pinakamasakit sa akin, yung hindi ko natupad yung hiling niya sa akin na makita at maalagaan si Ziki. Asan yung maliit? Asan na si Ziki? Wala na ako laging inaabangan kundi litrato niya. Parang laki na, no? Kakatuwa. Tawa ng tawa. Konting ano lang, nakangis-ngis, nakatawa siguro. Tuwan-tuwa ang daddy niya sa kanya. Buti hindi sa'yo nagmana. Yan pala tawa. Ikaw naman nung maliit. Hindi. O asan ba si Ziki? Tulog ba? Nakakatuwa naman yung anak mong yan. Kailan kaya namin mahahawakan yan? Pag uwi nyo rito, malaki na yan. Nangingilala na yan. Pakikilala mo kami, ha? Sana makita kong si Ziki. Happy birthday. Happy birthday. Love you. Love you. Love you. Okay, bye-bye kay Ziki. Bye kay Ziki. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Nanay. Happy birthday, Nanay. Wish namin sa'yo good health and many more birthdays to come. Alagaan mo mabuti sarili mo kasi pag uwi namin, ikaw mag-aalaga kay Ziki. Mahal na mahal kita, Nanay. I love you so much. Miss na kita. Hope to see you soon. Yes, hope to see you soon. We love you so much. Happy birthday. Enjoy your day. Yay! Happy birthday, Nanay. Salamat ha. Thank you. Ng piñata cake. Itong Kaya lang talagang sabik na sabik kung makita kayo. Lalo na yung maliit na yan. Kailan ko kaya makikita yan? Baka mawala na ako sa mundo, hindi ko po nakikita yan. Oh, sige, bye-bye. Thank you, Sen. Kaya sobrang sakit sa akin na ganun yung nangyari, na hindi ko natupad yung parang wish niya. Hindi ko natupad yun. Kaya sobra akong nagsisisi araw-araw kasi nagpa-pray na lang ako na sana palakasin yung loob ko. Nagpa-pray na lang ako na sana alam niyo na mawala na yung pagsisisi or guilt feeling na nararamdaman ko kasi nahihirapan din ako, mga ka-Gigi. So, kaya ako pinatattoo. Kaya ako nagpatattoo ng pangalan niya kasi gusto ko parati ko siyang nakikita araw-araw. Kasama ko siya araw-araw kahit saan ako magpunta. Ayun, mga ka-Gigi, yun yung story dun sa tattoo na to. So, Nanay, kung nasan ka man ngayon, patawarin mo ko. Sana mapatawad mo ko dahil hindi ko natupad yung last wish mo. Pasensya na kayo, mga ka-Gigi, kasi sobrang nasasaktan pa rin ako hanggang ngayon. So, naligaw na ako, mga ka-Gigi, kasi nagkukwento ako sa inyo. Hindi ko na alam kung saan yung daan. Wait lang. Ayun, mga ka-Gigi. So, Nanay, kung nasan ka man ngayon, alam ko, binabantayan mo kami parati. Alam ko, andyan ka lang para gabayan kami parati. Mahal na mahal kita. Hindi kita makakalimutan. At para sa'yo tong tattoo na to. Ayun, mga ka-Gigi, naglalakad na ako pa uwi. So, etong tattoo to, mga ka-Gigi, matagal na to dapat. Kaya lang, hindi matuloy-tuloy kasi hindi nagtutugma yung schedule namin ni Jomar. Kasi siya yung may friend kay Jarwin. Siya yung nakakaalam. Siya may kontak kay Jarwin dun sa tattoo artist. Napaka-supportive naman ni Keng kasi sabi ko na gusto ko magpa-tattoo. Yun nga yung pangalan ng nanay. Tapos sabi niya, sige daw. So, napaka-supportive ng asawa ko, mga ka-Gigi. Tignan natin kung anong magiging reaction niya dito sa bago kong tattoo. Tapos sabi ko din kay Jarwin, first and last tattoo ko na to. Ito yung first, tapos ito na rin yung last. Hindi na ako magpapatattoo. Pero sabi niya, wala daw nagpapatattoo ng isang beses lang. Usually, pag nakapagpatattoo na ng isang beses, hahanap-hanapin na, ay parang umuulit pa rin na magpatattoo. So, tingnan natin, mga ka-Gigi. Pero, kung tatanungin niyo ako kung anong pakiramdam, kung masakit ba, ganun. Masakit siya, mga ka-Gigi, na to think na mataas yung tolerance ko sa pain, pero nasaktan pa rin ako. Kasi, mas masakit pala kapag ganun yung parang lining. Mas masakit pala pag lining lang daw, sabi ni Jarwin. Ayun, mga ka-Gigi. So, malapit na ako sa bahay. Tignan natin kung
ano reaction ni Keng sa aking first tattoo. Babe. Kunin natin yung pasalubong ko kay Ziki, mga ka-Gigi. Binalan ko siya. Ganda. Oh! Ayaw mo? Wow! Ano yan, babe? Date? Dinner date? Kalde. Rice cooker pa. Ito pala yung hinanda ni Keng. Beef brisket. Ininit niya. Stinim niya yan, mga ka-Gigi. Kasi luto na yan. Yan yung sinusmoke niya sa work niya. So, baby, may mga nagko-comment na miss ka na daw nila mag-vlog. Malapit na. Ipapagaling lang. Nagpapagaling lang siya, mga ka-Gigi. Abangan ang pagbabalik. Yes, abangan Dahil ang... mas marami pa silang matututunan. Yes. So, ayan, naghanda pala si Keng ng dinner, mga ka-Gigi. May pa-candle pa, oh. Wait Basic naman. lang. Tignan natin ko. Ito yung tattoo ko, mga ka-Gigi. Naka-ano pa. Plastic, Ganda. plastic niya. Oh, maganda. Dapat alagyan mo ng ano yan, ng gel. Ay, ng... dito. Dahil naman balot niyan. Ala, wrong spelling. Ganda. Spelling. Ganda. Ayun, mga ka-Gigi. Cecilia. Ano masabi mo, baby? Ganda. Kinuwento ko na sa kanila kung bakit Cecilia to. Maganda. Pangalan ng nanay. Ang pinakamamahal kong lola. Sabi nga sa akin ni Jarvin yung nagtatad. Tingnan nga kung tama spelling. Nagawa niya na. Kinabahan ako. Kala ko mali yung spelling, mga ka-Gigi. Ayun. Lukaw ako. Kinakain niya kami doon. Nagluto siya, babe, sopas. Sarap. Wow! May pamerienda pa siya doon eh. So, ulam namin, mga ka-Gigi, beef brisket. And, Mang Tomas! Sabi niya, pwede daw basain to. Pero bukas na. May camera kasi kaya inuuna ko ni King, oh. Pero pag wala unahin nila. Hindi. Joke lang. Hindi, oh. Kain tayo, mga ka-Gigi. Bukas naman magugulay kami sa isda. Ano yan? Cheat day. Cheat day. So yan, mga ka-Gigi, kakatapos lang namin kumain. So hindi ko raw to pwede basain ngayon. Bukas na lang daw. Yan siya. Tapos, pinabili niya ako nung Bepanthen na cream. Tapos, lagay ko raw kapag nagda-dry yung pinaka-tattoo. Ipapahid lang sa mga ka-Gigi. Ganon. So, kanina, kaya pala dun nakipagkita si Jomar sa Pasila or dun sa Mall of Tripla. Pasila or dun sa Mall of Tripla kasi walking distance lang yung bahay doon ni Jarvin. Ayun. So, bumili ako kanina doon sa
pharmacy nito. Itong Bepantem, itong cream. Tas, ay mga ka-Gigi. Nakita ni Ziki. Tapos tinatanggal niya. Ginaganon niya ako. Kala niya natatanggal. Ayan. So, ito yung tattoo ko mga ka-Gigi. Tapos sabi ni Keng, magpapatattoo rin daw siya. Sleeves naman dito. Lagot daw siya sa mama niya. Kasi ayaw ng mama niya may tattoo. Susumbong kita. Magpapa-sleeves daw siya yung dito buong braso na merong tattoo. Tapos mga ka-Gigi, ito yung picture nung parang pinagayahan. Nag-search lang ako sa internet ng parang ng mga tattoo na gusto ko. So, ito siya. Yan. Tapos binawasan lang yung pinakahaba niya kasi masyadong mahaba. Ito yung first and then second, ito dapat may heart sa dulo. Yan, may heart. Tapos, ito rin, parang may heart siya. Ayan, mga ka-Gigi. Yan. So, sabi ni Jarwin, maganda daw to yung una. Pinat niya lang yung dulo kasi masyadong mahaba. Kaya yan, naging ganyan siya. Mas masakit daw yung lining kesa sa shading, sabi ni Jarwin. Tsaka, una kasi gusto ko sana dito sa gitna or dito sa baba. Tapos, sabi niya, pwede rin daw dito para kita. Eh, gusto ko nga, makikita ko palagi. So, dito ko na lang siya pinalagay sa pinaka, parang upper part, mga ka-Gigi. Yan. So, nakita nyo kanina, parang hindi ako nasasaktan, pero tinitaste ko lang. Pero masakit talaga siya, mga ka-Gigi, sa una. Pero, ayun, ewan ko kung pinahira niya ako ng parang pampamanhead. Pero, hindi ko alam. Na-feel ko pa rin yung pinaka, niya, sakit, yung pain. Tapos, kanina, nag-message sa akin si Ate Inday, mga ka-Gigi. Sabi niya, tinatanong niya ako kung meron akong white or black shirt. Pahingi daw ng black or white shirt kung meron daw ako. Sabi ko, sige, hahanap ko siya. Pero since nandun ako kanina sa mall, tapos naka-sale naman, kaya binilan ko na lang siya, mga ka-Gigi, ito. Binilan ko siya sa Qboost. So, binilan ko siya ng dalawa. White and black, para meron siyang palitan yan. Kaya sabi niya sa akin, t-shirt lang, ayaw niya daw ng sexy. Gusto niya medyo parang malaki. Kaya ito, yung sakto lang yung binili ko sa kanya yan. White, tapos black. Tapos cotton siya, mga ka-Gigi, kaya maganda. Yan. Hindi yan sexy. Round neck siya. Magandang klase, mga ka-Gigi. Tapos yun, nakita ko kasi yung pauwi na ako. Naalala ko na nanghihingi siya ng black and white shirt. Eh, wala naman akong maayos na white and black shirt. Usually, yung mga t-shirt ko, pang bahay ko lang. Alangan naman yun yung bigay ko. Nakakahiya naman. Kaya, bumili na lang tayo, mga ka-Gigi. Total, di naman ganun kamahal. Mura lang naman kasi nga naka-sale. Dito, mga ka-Gigi, parang weekly ata nagsisale dito eh. Parang araw-araw maraming naka-sale dito, mga ka-Gigi. Kaya bigay natin to kay Ate Inday pagka nakita kami. Pero tanggalin natin yung presyo. Baka nakita niya naka-sale. Makita niya naka-sale ko dito. Tingnan natin kung may presyo dito. Tanggalin muna natin. May presyo nga. Wag na. Yun na natin tanggalin. Ganon din naman yun. Okay lang yun. Kahit nalaman yun. Ha? Ang hirap tanggalin eh. Nakasale 30% off, mga ka-Gigi. 30% off. Ito na. Ayun, mga ka-Gigi, pinapasabi ni Keng na
magkakaroon daw kami ng bagong segment dito sa vlog namin. Abangan nyo dahil magkakaroon kami ng bagong segment na #biyaheng Gigi. Ayun. So, ibig sabihin nun, mag-travel kami sa mga places para makita nyo at maipasyal namin kayo dun sa mga lugar na yun. Kumari dito sa Finland, or sa Europe, or sa Asia. Depende mga ka-Gigi, depende sa budget. Pero, comment down below kung saan nyo gustong bansa makapunta kami. At kung kaya naman namin, titignan namin kung makapunta kami doon. Pero, yun yung aabangan nyo sa mga susunod na vlogs namin. Kakain kami sa mga restaurants, tapos i-review namin yung restaurant na yun, kung okay ba yun o hindi, ganun. Para kung may makapanood man na mga kababayan natin, o abangan sa mga susunod na kabanata. Ay, tapos mga ka-Gigi, diba nabanggit ko, sila Ziki, nag-glass picture sila nung nakaraan. Tapos, nakita ko na yung pinaka-picture nila, papakita ko sa inyo. I-order mo lang siya online. Ganon dito mga ka-Gigi, pupunta yung photographer dun sa daycare, tapos pipicturean sila isa-isa, tapos pipicturean sila ng buo kasama yung mga teachers, ganon, parang group photo. Tapos, sasend nila sa yung link online kung saan mo pwede orderin. Pero mga ka-Gigi, syempre may bayad yun. Hindi yun free. So, kailangan mo bilhin yung pinaka-picture. Popost ko pala sa screen. Yan, makikita nyo yung mga pictures ni Ziki. Naiinis kami ni Ken kasi parang hindi nice yung buhok ni Ziki. Ang gulo ng buhok niya. Parang merong bangs na nakalawit na ganun. Tapos yung polo niya, hindi man lang binotones, ganun. Kaya sabi ko parang naiinis ako. Sabi ni Ken, kakausapin niya daw yung teacher, tatanong niya. Tapos parang bagong gising. Siguro parang late na sila na picturean, ganun. Kaya nakakainis. Pero okay lang yun, mga ka-Gigi. Tapos, hindi muna ako umorder nung pinaka-picture. Kasi, mga ka-Gigi, ang style niyan, pagka tumagal na, isa-sale na nila yung picture. Kasi, nung nakaraan din, ganun yung sa unang daycare ni Ziki. Ganun yung ginawa ko. Tapos, papakita ko sa inyo, mga ka-Gigi, yung una niyang pictorial. Una niyang pictorial dun sa daycare niya, sa previous daycare niya.